Hello sa inyo guys, ako po ay nagbabalik sa aking YouTube channel. So magkakaroon po tayo ng mga bagong what you see here is maglalagay tayo ng bagong segment dito. So ito kasing YouTube channel ko is itong Pinoy Tech Talk. Gusto ko sana palitan pangalan nito pero teka lang ha. Pero para lang hindi maano. Ito sa Pinoy Tech Talk, ang ang ating madalas na pinag-uusapan dito ay lahat yung nabibili sa Shopee. Shopee, Lazada. Pero ngayon, mo on Shopee ako eh. So, ngayon, idadagdag na natin to since now, isa na po akong miyembro ng Solarista Gang. So, kami po sa Solarista Gang ay naniniwala na hindi kami obligadong magbayad kay Meralco hanggat maaari. Hindi, joke lang yun. Pero, yun yung isang goal namin dito sa Solarista Gang. Kami mga nagsosolar, hanggat maaari, binabawasan namin yung bayad sa Meralco o ayaw namin magbayad. So, paano namin gagawin yon ng legal? Ito ang sagot. Katabi ko lang. Pero, take note lang hindi po ako isang electrician at hindi rin po ako isang engineer. Pero ako po ay nakapag-college naman at nakapag-take naman ako ng aking electronics 1 ba tawag doon? DCCE 21 ba yun? So, may mga na-discuss naman about sa electronics at basically, to mga basic tool, mga basic lang, house wiring ba. So, pero itong lahat ng nakikita niyo dito, lahat yan, binili ko yan sa Shopee. Lahat ng nakikita nyo, ultimo yung solar panel sa taas. Siyempre, ang hindi ko lang siguro binili sa Shopee ay wala, lahat binili ko. Ultimo itong solar dito na solar panel na eto, meron tayong next na vlog. Ito ang ating, ko. Ito po yung ating next vlog. Patayin ko muna yung ilaw. Saan ba yung ilaw? Ayun. Patayin ko muna to. Ito po yung ating susunod na vlog. Yung mga solar flood lamps. So, ito kasi dito kasi ako nag-umpisa sa mga solar flood lamps. Yan. So, diyan po ako nag-umpisa sa mga solar flood lamps po na yan. And then, nagkaroon po ako ng idea na bakit nga naman hindi ako mag-shift sa isang solar system, isang solar power system na total, may alam naman akong konti sa technical eh. So, lahat po ito. Ang hindi ko lang nabili sa Shopee, ito pala. Sa hardware ko to binili. Pero ito kasi, hindi talaga siya para dyan. So, malaki-laki din po kasi ang inutang ko sa Shopee. Naubos yung limit ko sa SP later para lang mabuo natin to. So, mamaya ipapakita ko sa inyo isa-isa kung paano ba siya nagwo-work. How it works. Isa-isa ko ipapakita sa inyo yan. So, ngayon, ibahin ko muna yung setup ng camera para makita nyo. Kasi bubuhayin natin siya. So, sa ngayon, ang setup natin ay para sa mga nagsosolar, alam nila to. Meron tayong one solar hybrid inverter. Itong hybrid inverter na ito ay hindi nakakapag-export ng kuryente papunta sa grid. So, ang AC-in nito is para lang mag-charge ng battery at meron daw itong internal ATS na hindi ko ginamit. Based sa research ko, medyo failure kasi hindi naman sa failure, kumbaga parang hindi maganda yung kanyang internal ATS. So, naglagay ako ng Sun 3 na ATS. Ito dito. Mamaya isa-isayin natin yung mga controls. Ito siya, sa likod ko. So, that's it. Umpisa na natin ang pag-isa-isa dito sa mga controls. Kasi, ang gagawin ko, didemo ko to, bubuksan ko, nakapatay siya ngayon. So, bakit ba siya nakapatay ngayon? So, this is August 3, 2026. And, hindi maganda ang panahon. So, ang ano kasi namin, since maliit pa yung aming solar setup, since maliit pa po ang aming solar setup, we're using this solar power muna pag umuulan as a backup
in case na magka-brown out. Kasi dito sa amin, pag umulan lang or umihi ang palaka, nawawalan ng kuryente. So sa ngayon, backup lang siya ng Meralco. Pero kapag malakas ang araw, si Meralco ang backup namin sa power. So, depende sa panahon. Siyempre, 2 solar panel pa lang naman ang meron ako. So, we have upgrade in the future. So, isa-isay natin to. Pakita ko sa inyo kung paano ba siya binuo, kung paano ba siya ginawa. At saka, ano ba yung mga maling ginawa ko dito. Siguradong may mali. Number 1 ko na ito nandito, mali yan. Tsaka yung pagkaka-layout ko, i-explain ko yan mamaya kung bakit ganyan. Pangit. Tayin ko muna ha. Itong hybrid inverter in any brand. So, ito lang yung akin dahil kasi first time ko magbuo. Tapos, itong battery ng James, ito ba? Sa James Watt, yan po yung ating battery. So, ang ating setup ay 24 volts hybrid inverter, 3 kilowatt. Ito po yun. Gusto nyo makita yung specs? Ayan po yung specs. Post na lang po ninyo. So, ang kailangan lang naman para sa pagsusolar is itong hybrid inverter, battery, panel na nasa taas, yung nakalagay dito. Panel, itong AC breaker, ito sa akin 20 amps. Kasi yun lang yung kaya, yun yung sa load ko eh. DC breaker, tapos AC SPD, ito yung pagdadaanan ng mga static pagkakumidlat ng malakas, dito dadaan yung maraming paliwanag na sa YouTube nito eh, pero simplify ko na lang. Pag kasi kumidlat ng hindi direct yung mga indirect na kung tinatawag na indirect surge ng kuryente ng kidlat, dumadaloy po yan sa ating setup. So, kung madaluyan po itong mga wires natin ng surge, yung tinatawag na static energy from the lightning, gagapang po yan, so maghahanap po siya ng pupuntahan. Kapag wala pong ganito, may tendency masunog ito or masira dahil sa surge. So, ang purpose po nito is i-redirect yung ating surge current papunta dito sa ating bus bar, ground bus bar natin yan. And then, meron tayong, saan ko ba nilagay yung grounding system ko? Nawala. Pero may grounding system yan dito, no? Ayan, may grounding system po yan. Ayun, yung ating grounding system ito. Ayun, ito yung ating grounding system. Yan, palabas po yan doon sa ating iron rod doon. So, okay na yon. So, yan po ang purpose niyan. So, sa pagbuo ng distribution box, meron pong 2 SPD kung tawagin. Surge protection device, so SPD. So, number 1 is yung para sa AC side. Ito po yon. Tapos, ito pong DC, ito po yon, yung SPD for DC. So, ano pong pinagkaiba nila? So, ito pong AC SPD ay gumagana lang po sa isang AC breaker. Yan, sa isang AC breaker. At ito naman pong DC SPD ay gumagana lang din, syempre, sa isang DC breaker. So, yun po, ang ating surge protection is up to 600 VDC. So, voltage direct current. So, ang kanyang maximum is 40 kA. So, yan po ang, sa alam ko, yan yung lakas ng surge ng kidlat. Makikita niyo po ba? Hindi kasi kita sa camera ko. Ayan. So, tapos dito, ganun din. Dito naman, mababasa nyo naman yung specs. Halos ganyan din naman eh. Ang pinagkaiba lang nila is yung purpose. So, ang purpose nito, para sa AC. Ang purpose naman nito, para saluhin niya yung surge sa DC. Both is connected here sa ating bus bar. Okay? So, yan lang naman ang kailangan natin sa pagsusolar kung gusto nyo na mag-start agad. Pero dahil ako yung gumawa, may mga additional dyan na pwedeng wala, pwedeng meron. Etong ating ang tawag ba dito? Wattage meter yata ang tawag dito. Yung dito makikita mo kung ilan yung nagagamit na AC ng load.
Yung nako-convert nito, papunta sa AC, itong ating hybrid inverter. Ay, so palang nakalimutan kong sabihin, kapag gagawa po kayo ng solar powered system, kailangan nyo ng multimeter. Like this one. Kung makakabili ka ng mga fluke, di mas maganda. Mahal kasi yun. Ayan lang. So, yun po ang purpose lang yan. So, yung mga babanggitin ko is yung mga... Ay, ito pa pala isa. Ito, mali ko. Isa sa mga mali ko ito. Itong... Ayan. Bumili ako ng 1.0 na wire. 1.0 na wire para sa battery going to hybrid inverter. So, ang purpose po niyan, pag meron pong araw, na makokolekta to, may makokolekta po itong DC energy, i-charge niya po yung battery. Ito po yung battery natin na 24 volts, 160 ampere hour. So, pagka walang masyadong load, mag-charge po ito kasi nakakakolekta tayo within 900 watts up to 1,000 watts of energy sa mga solar panel natin sa taas. And then, kung walang masyadong load, na-charge natin to at napupuno natin siya 2 p.m. maghapon if walang ulap at mainit. Pero kung makulimlim, katulad kanina, hindi kami nakapuno. So, pagka makulimlim, umuulan, ang aming solar power ay back up lang sa Meralco or naghahati-hati sila. So, katulad kanina, half day na solar, half day na, hanggang ngayon, Meralco. Kaya ako nag-vlog, ipa-power on ko yan, papunta ng solar. Okay? So, yan lang naman ang kailangan natin para meron tayong solar setup. So, this setup is purely off-grid. Purely off-grid talaga to. Hybrid off-grid po yan. Kasi itong hybrid inverter ko ay hindi po siya nakakapag-export ng kuryente from the grid. Ayoko rin nun. Masyadong komplikado pa yon kasi first timer lang ako. Ang pinakamaling ginawa ko is ito. Tama yung DC-CMB na breaker. Tama yan. Yung wire, napasobrang kapal, okay lang yan. Ang mali ko dito, ang amperage kasi nito ay nasaan na ba yun? Okay. Yung nagkamali ako. Ito. Yung charging niya kasi is 27.6 volts. Tapos ang amperage niya, yung bilis ng pag-charge is 139. So, pag nag 140 up, magka-cut off na po yung protection sa loob para mawala ng kuryente lahat yan. Tapos, ito naman po ating is meron ang BMS niya, yung battery management system. Ito pong ating James Watt ay meron po yung, ayan, nakikita po ba? 150 amperes. So, anong ibig sabihin nun? So, kapag nag-discharge po ang ating battery papunta rito sa ating hybrid inverter, kasi po, anong nangyayari dyan? Kapag kulang ang sinusupply ng solar power sa taas, kukuha po ang ating hybrid inverter, this one, ng kuryente rito para masupplyan niya yung load. Yun po ang nangyayari dyan. And then, pag ganun ang nangyayari yung cycle, ito po, imbis na ma-charge, nalulobat siya. And then, ang kuryente kasi nito is two-way. So, ito, charging, papunta. Pag kulang ang kuryente, charging, hindi siya charging discharging, pabalik dito, papunta sa outload. So, two-way po yung wire na yan. Pwede siyang pumunta, pwede siyang mag-charge. So, ganun po ang way niyan. So, ang mali ko dyan, dahil ito po ay 150 at ito ay 139, dapat ang breaker ko dito, yan, nakita nyo? Nag-breaker ako dito ng at least 125 amperes. Pero ang pinoproblema ko kasi doon, kaya hindi ko ginawa yon, nagpo-pull up nga siya ng 139 at ito naman ay 150. So, wala kasing 140 or 150 volts na diretso.
So, sa ano ko 160 kaagad. At saka ito kasi yung pinakamatibay na DC MCCB, makapal po yan. So, pwede naman kayong bumili ng DC MCCB na maliit, yung like this one. No, MCB lang naman. Pwede naman to, pero ako, mas dito ako kasi ito matibay, tsaka hindi umiinit. Ang problema ko lang yung wire, yan. Hindi ko siya mabend ng maayos. So, okay. So, yung mga susunod po, ito na yung mga kaartihan ko lang. Pwedeng wala, optional, or katulad po nito. Pwede po itong wala. Itong ating, nakikita ba? Ganito natin, ha? Hindi ako eh. Iyan. Itong ating voltmeter. Pwedeng wala. Wattmeter pa lang tawag dito. Pwedeng wala, pwedeng meron. I preferred meron para makita nyo kung ilang yung nagagamit niyo. Tapos, this one. Ito yung ating exhaust. Ano po yan? Kapag nagkaroon po ng shortage, umapoy, meron po yung kable sa labas, sa taas, na pag na-detect niya umapoy, kasi nakatakip yan eh. Yan, nakatakip yan. So, ang mangyayari dyan, yung fire itong mga ito, mag-i-extinguish po yan. Maglalabas po yan ng chemical para mamatay yung apoy sa loob. Since ito ay kulob, kakalat yung chemical dyan, yung parang sa fire extinguisher, mamamatay yung apoy. So, ganyan po ang purpose niyan. Pwedeng wala, pwedeng meron. Tapos ito po ay pwedeng wala, pwedeng meron. Ito po ang tawag ay RCBO. AC breaker din po siya. Pero ang main purpose po niyan is, kaya ang nangyari po kasi AC, tapos lahat ng yung AC out nito, nilagay ko sa AC in nito kasi AC rin naman to. Tapos ito po yung nagsusupply ng power sa bahay namin. So bakit po may ganito? Nakikita niyo po ba yung kulay dilaw? Ito po yung nag-i-indicate once na may nakuryente sa loob ng bahay. For example, yung anak kong maliit, nakuryente siya. Nahawakan niya yung extension cord na nakaluwa yung bakal. Imbis na makukuryente yung anak ko, bababa po ito. Pag nakadetect siya ng, yun. Pag nakadetect po siya ng kuryente. Balik na natin. Ay. Sorry. So, pag nakadetect po siya ng may nakuryente, mawawala po yung buong kuryente, hindi po magkakaroon ng short circuit sa katawan ng tao. Ang purpose po nito para hindi makuryente yung tao. RCBO ang tawag niyan. Okay? RCBO po ang tawag diyan. So, okay na tayo diyan. Ito, pwedeng wala, pwedeng meron. But I highly recommended pagka mga toroidal solar inverter po, maglagay kayo nito. Highly recommended. So, ito ngayon, naka-reserve to. Ibig sabihin, ang settings ko po kasi dyan is ito pong dalawang ito, lalagyan ko pa po yan ng box. Hindi pa po yan tapos. Lalagyan ko pa po yan ng gawin na natin para makita. Ayan. Masakit sa mukha. Yan. So, itong dalawang ito, lalagyan po natin yan ng box. So, ito po yung nagko-connecta AC in. Ayan po. Papasok po yan dito sa ating Meralco side. Ayan po ang ating Meralco side. So, papasok po yung dito. May kuryente po yan. Yan. And then ito, magpa-power po yan sa reserve. So, yung ating Meralco, siya po ang ginawa nating reserve. At yung ating solar ay siya yung normal operations. So, ano pong ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin po nun, kapag nagkaroon po ng magandang araw, siya yung ating normal operation, sinet ko siya na yun lagi ang gagamitin. Normal operations. So, ang ating R is yung Meralco, reserve lang natin. For example, katulad ngayon, maulan. Since maulan ngayon,
hindi tayo makapag-charge ng maayos, hindi tayo makakuha ng sapat na energy to power up the house. So, ang gagawin natin, sa Miral, ipapatay muna natin yung solar after makapag-charge maghapon. And then, yung Miral ko muna ang gagamitin natin para tuloy-tuloy yung ating paggamit ng kuryente. So, yan po ang purpose niya. Natawag po dyan is Automatic Transfer Switch, ATS. So, kailangan natin yan para pwede tayong magpalit-palit from solar to Meralco. So, yun po. Ito po yung Meralco powered po yan. Medyo lalagyan pa natin yan ng box dito. So, sa totoo lang, marami pa tayong kulay. Marami pa tayong hindi na ikakabit. Ito pa. Ito kasi, wala pa akong oras ngayon eh. So, ikakabit natin yan dito para matakpan ito. Tapos to, bibili pa tayo ng white na ganito para matakpan. Para hindi siya open sa mata ng tao. At baka may makuryente. Meron pa naman tayong mga extra wire. Tapos, lastly, ito na lang. Lastly, bago tayo pumunta sa operations. So, lastly, ito po kasi ay makapal masyado. Kita nyo ba? Yan, makapal po masyado. Yan. So, ito, nabili ko din sa Shopee ito. Medyo matagal dumating, 1 buwan. Yan. Dadagdagan natin yan ng isa pa dito. Isa pa po yan dito. Yan. RCBO. Yan nakalagay. RCBO. Dagdagan natin itong butas na to. Idadagdag natin dito yung isa pang load. Bali ito, ipaparallel lang natin ng pagganon. Isa pang wire, load, negative. Tapos yung dito, yung load, yung out ng ito, yung out, yung magbibigay ng kuryente sa load, hahatiin natin dito. So magkakaroon po tayo ng primary and secondary power switches. So ganun. Hindi ko pala naasikaso yan kasi busy ako sa trabaho ko ngayon. So ngayon, i-operate na natin siya. So lalagay na natin siya from nakamiral ko siya ngayon papuntang solar. Okay? So meron naman tayong nilagay diyan. So ito yun nga AC breaker, main house AC breaker. Mali pa nga to eh. Dapat to AC breaker lang. Tapos ito house load breaker. So mali yan. Tapos ito talaga tama to. Solar DC breaker yan. Tama yan. So ngayon, lilipat na tayo sa solar. So, di-demonstrate ko sa inyo kung paano. So ngayon, i-demonstrate na natin. So, makikita nyo guys. Meron akong tinuro kanina, yung MCCB. So, bubuksan muna natin. Yan. Bukas na siya. And then, ito sa hybrid inverter, hold nyo lang itong power button. Ayun, wala nyo tumunog. Okay na po yun. Wala nyo siyang mandar. Maingay po talaga siya. Ngayon, lilipat na po tayo sa ating solar power. So, dahil nakamiral ko tayo kanina, para po tayo lumipat sa solar, is bubuksan lang natin itong ating distribution box. Itataas lang natin to. Ito po ay nakakonect sa AC output nitong hybrid inverter. Papunta rito sa AC in ng AC breaker na to. So, tandaan nyo, AC breaker is alternate current breaker. So, siya po yung nag-aasikaso ng kuryente. Pag lumampas po siya ng 20 amperes sa AC side, ititrip niya po yung breaker, mawawala yung kuryente. Dito naman sa DC, kapag lumampas po ng 500 volts DC, ititrip niya yung breaker. So, mapapansin nyo, bakit mas mataas yung side, 25 amperes pala, sorry. So, dito sa DC, 25 amperes po. Pag na-reach niya 25 amperes, iti-trip niya na yung kuryente. Sorry, 25 amperes pala. So, ang gagawin natin, ako, setup ko to. Depende sa setup ng iba kasi depende rin sa brand. This is an old model. So, ang setup ko, once na inakyat nyo tong AC breaker galing sa AC output nitong hybrid inverter, nakikita nyo? So, tayo po ngayon ay normal operations na. Okay?
No, dahil normal operations na po tayo, so yung Meralco natin is totally hindi na natin siya gagamitin. Kahit pinatay ko na, ayan, pinatay ko na siya. Wala na, ibig sabihin nakapatay, hindi siya kumukuha ng kuryente doon sa ating Meralco distribution utility. Ito, hindi na siya kumukuha. Pero buksan natin yan kasi baka malobat, dilipat siya. So, mapapansin nyo, ang pinakapangit lang dito sa ATS na pa is kapag bukas sa mga computer ninyo, from normal operation down to the reserve, makikita nyo ha, tingnan nyo maigi. Makikita nyo, ang bagal nung kanyang pag-transfer. Pero, pag from the reserve, papunta sa normal operation, mabilis. Halos 10 ms lang, gano'n. So, I suggest sa mga bibili po ng ATS, huwag niyong bibilin itong brand na to. Wag to. Meron akong nakita kina Juan de la Sag na mas maganda kaysa dito. Mas mabilis siyang mag-switch ng power. Di mo makikita yung ilaw, nagbi-blink. So, iwasan nyo to. Pero ito kasi yung pinakamatibay. Kaya ito yung pinili ko. Pinakamatibay, ginagamit as professional use sa yung mga napanood kong mga professional. So, ito yung ginagamit nila sa mga single phase na bahay na hindi naman tayo kalakihan ng bahay. So, yun. So, ito po yung aking buong solar setup. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, aayusin pa natin yan, yung mga magugulo na yan. So, sa ngayon, at saka nakalimutan ko i-mention. Maglagay pala kayo ng output doon, ng outlet in case of meron kayong mga gustong i-power up dito sa labas, meron na kayong outlet doon. So, okay. Yun lang. So, salamat sa panonood. Lapit ko. Salamat sa panonood dito sa aking munting vlog na mahaba-haba din. So, sana may natutunan kayo. At kung may tanong kayo sa comment section, sasagutin ko pag may oras tayo. Busy-busy lang eh. So, maraming salamat po. Peace out. Meron pala ako nakakalimutan sabihin sa inyo, mga subscribers ko, no? Nakakalimutan ko i-mention to. So, meron akong dalawang ganito sa fire extinguisher, no? In case of fire, kapag nagsusulaw ka, dapat meron ka nito. Expired na nga kasi di ko man nagagamit dahil nga sobrang OA ng pagkaka-specs ko dito eh. Pero in case, meron ka dapat ganito. At pag nagka-budget pa ako, bibili pa ako nung siguro mga 7 pounds na fire extinguisher. Kasi baka sobrang laki nung apoy. Kulangin yung dalawa ko. Kulangin pa yung chemical dito. Eh di, meron pa akong fire extinguisher na malaki. Tapos plano ko rin maglagay dito nung UFO fire extinguisher. Yung bilog. Meron nun yung bilog. Pag in case nasunog yun, sasabog dito, kakalat yung fire extinguisher, makapula yung apoy. So, marami pa tayong gagawin dito. This is the start of the journey from being a solorista. So, maraming salamat ulit. Peace out.